Hello po sa inyong lahat. Magandang araw, Grade 4 Renzi. Muli, narito na naman po tayo sa videong ito upang kayo po ay aking matulungan sa pagsagot ng inyong mga gawain mula sa inyong mga modules. Ako po ay si Ginoong Ray de Montesilio, ang inyong guro sa ika-4 na baitang mula sa paaralang Tagum Yushu School. Sa puntong ito ay nais ko pong ihanda ang inyong mga module upang sabay nating talakayin ang ating leksyon sa asignaturang Araling Panlipunan. So ito na po ang ating learning module, Aralpan 4 or Araling Panlipunan 4. Nasa quarter 1 pa po tayo, week 1. Sa puntong ito ay isulat muna natin, bago natin simulan ang ating leksyon, isulat muna ang inyong pangalan. Diyan. Pagkatapos naman, isulat ang address or ang lokasyon po ng inyong tahanan. At isulat lamang dito po, grade level, isulat ang 4 kasi nasa ika-4 na baitang na po tayo. At saka pangalan ng ating paaralan or school, name of our school, Tagum Yushu School. At isulat naman din po ang pangalan ng inyong guro or your teacher, Ray D. Montesilio. Pagkatapos niyo pong isulat ang name, address, grade level, school, Tagum Yushu School, teacher, pupunta na naman po tayo sa ikalawang pahina. Sa ikalawang pahina, meron tayo pong makikitang objectives. Dahil pagkatapos ng leksyon na ito, matutukoy natin kung ano ang mga sumusunod na lugar. At saka nakapagbigay ng halimbawa ng bansa. At ang reference ng aking ginagamit naman po ay ang Bigkis ng Lahi, Araling Panlipunan 4 na makikita natin sa pahina pangalawa. Sa videong ito ay tatalakayin po natin ang leksyon tungkol sa bansa or ang aking bansa. Tutuklasan po natin. Okay, so tuklasan po natin. Alamin natin ang ating bansa. Ang bansa ay isang lugar na binubuo ng tao na naninirahan ng palagian sa isang tiyak na teritoryo sa ilalim ng isang pamahalaang may soberanya. May 4 na mahalagang sangkap o katangian ng bansa. Meron po tayong tao, pangalawa, tiyak na teritoryo, pangatlo, pamahalaan, at ang pang-4 naman ay soberanya. Uulitin po natin, may 4 na mahalagang sangkap o katangian ng bansa or ng ating bansa. Ito ay tao, tiyak na teritoryo, pamahalaan, at ang pang-4, soberanya. Ito naman po ay ang mapa. Ito po ay ang mapa ng buong mundo. Ito naman po ang mapa ng ating bansa, ang Pilipinas. Punta naman tayo po sa ikatlong pahina. Banggitin natin muli ang mahalagang sangkap o katangian ng isang bansa. Meron po tayong tao, merong teritoryo, merong pamahalaan, meron namang soberanya, at may 2 uri po ng soberanya. Ito po ay ang soberanyang panloob at soberanyang panlabas. Balik muna tayo po sa mga katangian o sangkap ng bansa. Sa tao, ibig sabihin po, mga mamamayang naninirahan sa loob ng teritoryo ng bansa. Sila ang bumubuo ng populasyon ng bansa. Sila po ang tagapagtanggol ng kalayaan ng bansa. Kapag sinabi naman po nating teritoryo, ito po ay ang mga lupain, mga katubigan, himpapawid at kalawakan. Ang teritoryo ng Pilipinas po ay binubuo ng humigit kumulang 7,500 na mga pulo. Okay? Banggitin natin muli, 7,500 na mga pulo.
dito sa Pilipinas. Kasunod naman nito, pagkatapos ng teritoryo, meron tayong pamahalaan. Isa din sa sangkap o katangian ng bansa. Ang pamahalaan ay isang samahang pampolitika na itinatatag at itinaguyod ng mga mamamayan. Sila po ang namamahala, nangangalaga at tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan upang makapamuhay ng matiwasay. Ito ang palasyo ng Malacanang, ang sentro ng pamahalaan ng Pilipinas. Kasunod naman po ng pamahalaan, dito naman po tayo sa soberanya. Pag sinabing soberanya, sila po ang pinakamataas na kapangyarihan ng bansa na mag-utos at magpatupad. Ito ang nagpatunay na ang isang bansa, ulitin ko po, ang soberanya ay nagpatunay na ang isang bansa ay may ganap kapangyarihang ipatupad ang mga adhikain at layunin na isulong ang sariling pamahalaan. Ayan po. Pero meron po tayong dalawang uri ng soberanya. Una, meron tayong soberanyang panloob or internal sovereignty. Ibig sabihin po, inilahad ng soberanyang panloob ang kapangyarihang magpatupad ng mga kautusan, batas at patakaran sa teritoryong nasasakupan nito. Kasunod naman nito sa soberanyang panloob, ang pangalawa, uri ng soberanya ay ang soberanyang panlabas or external sovereignty. Meron silang ang kapangyarihan ito ng isang malayang bansa na itinaguyod ang lahat ng naisin at gawain tungkol sa buwis, sa edukasyon, ekonomiya at hanapbuhay na makakatulong sa bansa at hindi pakialaman ng ibang bansa. Yan po, muli nating banggitin, mahalagang sangkap o katangian ng isang bansa, meron tayong tao, teritoryo, pamahalaan, soberanya, at ang soberanya may dalawang uri, soberanyang panloob at soberanyang panlabas. Okay. Ang Pilipinas ay isang ganap na bansa o estado. Taglay nito ang mga tao, tiyak na teritoryo, pamahalaan at soberanya. Noong Hulyo 4, 1,000 ulitin ko po, Hulyo 4, 1,946 or July 4, 1946, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas. Naging ganap na estado ito. Kalakip nito ang soberanyang taglay at katangian ng isang malayang bansa. Nakamit ng mga Pilipino ang kataas-taasang kapangyarihan o soberanya. Ito ang nagpatunay sa buong mundo na ang Pilipinas ay may ganap na kapangyarihan ipatupad ang adhikain at layunin ng mga Pilipino. Isinulong ito ng sariling pamahalaan na hindi pinanghimasukan ng anumang bansa. Buuhin natin ang ating mga nalalaman. Pagbuo. Ang bansa ay isang lugar na binubuo ng mga tao na naninirahan ng palagian sa isang tiyak na teritoryo sa ilalim ng isang pamahalaang may soberanya. Ang Pilipinas ay isang ganap na bansa o estado dahil taglay nito ang apat na mahalagang sangkap o katangian ng isang bansang malaya. Ito ay ang mga tao, tiyak na teritoryo, pamahalaan at soberanya. Pagtataya, meron tayong gawain dito. Sa letrang A, isulat sapat lang ang tama, isulat ang tama o mali kung ito ay wasto at saka mali naman kung ito ay hindi wasto. Isulat lamang po dyan sapat lang. 1 hanggang 5 lang po.
Pagpatuloy natin sa susunod na pahina, meron na naman po tayong gawain. Isulat lang sapat lang ang tamang sagot na sinasabi ng paliwanag. Unang paliwanag, nagpapatunay na ang isang bansa ay may ganap na kapangyarihang ipinatupad ang mga adhikain at layunin na isulong ang sariling pamahalaan. Malalaman mo ang sagot nito kapag naunawaan nyo po ng husto ang ating mga leksyon. So babalikan nyo lang po doon sa ibabaw po na or sa mga nakaraang pahina upang malubos nyo pong maintindihan ang ating leksyon para makapagbigay po kayo ng tamang sagot dito. Ano po bang ibig sabihin? Kapag sinasabing nagpapatunay na ang isang bansa ay may ganap na kapangyarihang ipinatupad ang mga adhikain at layunin na isulong ang sariling pamahalaan. Sagutan nyo po ito mula 1 hanggang 5. Kasunod naman nito po ay ang gawain sa letrang C. Piliin ang tamang sagot, isulat sa loob dito ang titik ng tamang sagot. Okay? Basahin nyo lang po ang mga tanong, tapos piliin ang tamang sagot, titik lamang po isulat sa loob dito po. Punta naman po tayo sa kasunod na pahina. Sa pahinang ito, buuin ang graphic organizer. Bumuo ng kahulugan ng bansa. Meron po tayong katangian ng isang bansa. Nalalaman po natin kani-kanina lang po. Ano po yung unang katangian? Pangalawa, pangatlo, at pang-apat. Nababanggit po natin yon kani-kanina lamang po. Okay, so sa puntong ito ay tatapusin na po natin ang ating pagtatalakay po sa ating asignaturang Araling Panlipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.